Ano po yung celebrate last Sunday? Christ Resurrection o Easter Day. Amen. Bakit ba yon hanapan ng itlog? Bakit ba napunta? Hindi ko alam yung istorya. Pag anong hanapin. Sino po nakakaalam? Bakit ang Easter Sunday ay sign ay yung egg, no? Alam niyo po, billions of Christians worldwide ay nag-celebrate ng Resurrection Sunday. Christ Resurrection last Sunday. Tayo, medyo late tayo ng isang Sunday because na meron tayong series. Kaya ngayon ay pag-aaralan natin at yung mensahe ng Panginoon, kailangan maintindihan natin ano ba yung muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. Yung ibang mga Christian, alam na nila yan, pero tayo baka kulang po yung ating kaalaman po rito. Kaya yan po yung pag-uusapan natin. Next slide. Yan. Ang sabi ng Marcos 8:31, 8:31, ito po yung mga promises, the Bible promises of Christ's resurrection. Mula noon, itinuro na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa Kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ayan. Makita natin, meron na po na sinasabi dyan ni Christ na yung mangyayari sa Kanya. Makita natin, merong pangako ang salita ng Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo ay mamamatay, pero siya po ay muling mabubuhay. Yan. Kaya po kaya sineselebrate yan taon-taon ng mga Christian, depende lang sa araw. Nag-iiba-iba lang, iba yung Christ Resurrection. Amen. Next slide. Ang sabi pa ng Juan 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yan, di ba? Ang ganda na si Kristo mismo, sabi niya, siya yung muling pagkabuhay at ang buhay. Yan ay mga pangako, yan ay pagpapakita na merong muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit sa lumang tipan, pinroporsiya na yan, kung matatandaan nyo yung kay Jonas, di ba? Nung siya po ay nandun sa loob ng tiyan ng nung pating, di ba? Pating ba yon o tuna yon? Ano ba yon? Di ba? Nung naroon siya ng 3 araw. Di ba? Yun din yung mga propesiya nung kay Christ na siya ay mamamatay. After 3 days ay siya ay muling mabubuhay. Amen. Sige po, next slide. Ito po yung pinakatalata natin ngayon. Sabi diyan sa unang Pedro 1:3, purihin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Dito makikita na po natin sa talata, no? Nasabi diyan sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipanak sa isang buhay ng pag-asa. Ano yung buhay ng pag-asa na yan? Yung muling pagkabuhay ni Jesucristo. Meron palang meron palang impact o meron palang kahalagahan yung muling pagkabuhay ni Jesucristo para sa atin. Tayo lang, di ba, nagse-celebrate, nabuhay si Kristo, di ba? Ginagawa ngayon yung iba, alos morning yan, di ba? Pagsikat ng araw, ay meron ng mga prosesyon o meron ng mga parada at naggagawain na about sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po yung pamagat po natin. Yan, understanding the resurrection of Christ. Di ba? Dito po ay tatalakayin natin. Next slide. Tatalakayin natin yung what are the things we should understand about Christ's resurrection. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat nating maunawaan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ko meron na po kayong alam nyo po na nangyari sa Panginoon yan. Pero ngayon po, marami po tayong malalaman at ito ay maibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay. Next slide. Ayan. Ang tanong natin ngayon, ito po yung unang puntos pala natin, no? What if Christ has not risen? Ano kaya kapag ang Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay na muli? Ano kaya yung mangyayari sa atin? Sa palagay niyo po. Sa inyo lang pong palagay. Ate Joanne, kapag ang Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay, naniwala ka ba nabuhay ang Panginoong Jesucristo? Kung hindi kaya?
Walang pag-asa. Ano pa to? Si anong kapatid, katabi mo? Oh, ayaw tumingin sa akin eh. Si Mark Giray, no? Giray, tama. Kaya Mark, kapag what if Christ has not risen? Kung hindi siya nabuhay na muli. Teka muna, naniwala ka ba na namatay siya at muling nabuhay? If, kung sakaling hindi tayo maliligtas. Sige, tatay, isa tatay naman, tatay ninyo. Walang kalayaan. Amen. Wala pong kalayaan. Si tatay tuloy. Si Kuya Francis. Yan, si Kuya Francis. Walang maniniwala. Ayan. Kasi, alam niyo po, meron tayong mga talatang ipapakita dyan. Meron po kasing meron mga binanggit si Paul about kung sakaling hindi mabubuhay muli ang ating Panginoong Kristo. Diba? Meron siyang binanggit. Kaya, makikita natin na hindi lang tayo nag-isip kung ano yung mga katulad ng mga sinabi natin. Meron tayong pagbabasihan na salita ng Diyos. Ito yung mga palagay ni Pablo kung sakaling ang Panginoong Kristo ay hindi nabuhay. Kasi po, meron pong mga tao, tandaan nyo po, lahat po ba kayo rito naniniwala na ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay? Amen. Meron po kasing mga tao na hindi naniniwala ng ating Panginoong Kristo ay hindi namatay at hindi siya muling nabuhay. Ba? Tayo lang pong mga Christian ang naniniwala na si Kristo ay namatay at siya ay muling nabuhay. Sino-sino ba yung mga taong ito? Amen? Tignan natin. Una, yung mga Jehovah's Witnesses. Sila po yung Mormon. Nakakita na po ba kayo yung, ito ba yung dalawa, no? Ito yung dalawa na lumalakad, no? Yung mga foreigner, pero pag kinawasap ka, magaling managalog. Di ba? Sila po yun. Nakakita na ba kayo? Talagang nakabihis na maayos. Di ba? Nag-share sila. Ang sabi ng Jehovah's Witnesses, He rose as spirit creatures, and the physical body of Jesus was taken away by God the Father. Siya raw po ay nabuhay spiritually, hindi po physical. Di ba? Sabi raw, siya raw po ay kinuha ng Diyos. Jehovah's Witnesses believe that Jesus was resurrected spiritually from the dead, but not physically. Parang nangyari kay Enoch. Di ba? Hindi siya namatay, pero kinuha siya ng Diyos. Ganun daw. Kaya hindi sila naniniwala na namatay si Kristo. At siya ay muling nabuhay. Di ba? Nung siya ay namatay, siya ay muling nabuhay. Kaya yun yung paniniwala nila. Di ba? Kaya yung possible mamaya na binabanggit ni Paul, maaaring iba yung mga ganong senaryo, pwedeng mangyari. Diba? Yan. And next, sa Islam. Ang sabi po the Muslim believe that Jesus do not die on the cross. Ano yung patunay nila? Na si Kristo ay hindi namatay sa krus, but was rescued by God. Iniligtas din siya ng Diyos. Medyo malapit dun sa malapit sa Jehovah's Witness. From his untimely death. Di ba? Hindi pa dapat yung sa kanyang kamatayan. Ito yung sinabi kasi sa Bible nila, sa Quran. The Quran's 4th Surah, verses 157-158 says, and they did not kill him. Naniniwala sila na hindi namatay si Kristo. Nor did they crucify him, but was made to resemble him to them. Siyempre, kung hindi sila naniniwala na hindi namatay si Kristo, natural, hindi siya nabuhay. Meron bang hindi namatay na nabuhay? Siyempre, buhay pa rin yun. Di ba? Parang yung tinanong ko yung nanay kanina, ano ba yung ano? Pag namatay, namatay. Pag nabuhay, nabuhay. Oo nga naman, no? Amen? Okay. Ito po yung mga paliwanag ng ibang mga, kasi parang dati sa atin din, di ba, sa Bible, pag binasa natin yung Bible, minsan iba-iba rin yung paliwanag ng mga pastor, ng mga ministro. Ito rin yung paliwanag ng iba. Next slide. Sabi rito, so who died on the cross. Islam believed that another who looked like Jesus was crucified in his place. Aba, yun pala yung paniniwala nila na merong katulad ni Kristo. Sabi dyan, na another who looked like who was crucified in his place. Na ipinakuron. Di ba, ibig sabihin, hindi talaga si Kristo yun.
Meron lang kamukha niya. And it's just that people's eyes were hidden from the fact that this was not Jesus hanging on the cross. Amen? Kaya dito makikita na, sabi nga po rito, na ang mga mata ng mga tao ay lingis sa kanyang katotohanan na ito, hindi ito si Jesus na nakabitin sa krus. Naniwala nga ang iba, sabi nga so believe it was Judas, yung paniniwala pa ng iba. And then sabi dyan, some say that God changed the face of the crucified man to resemble the face of Jesus so that we would live. Sabi nga po sa Tagalog, sinasabi ng ilan na pinalitan ng Diyos ang mukha ng taong ipinako sa krus upang maging kawangis ng mukha ni Jesus upang siya ay mabuhay. Kasi gustong isave ng Diyos si Christ. Di ba? So, gustong isave kasi si Allah po kasi, prophet siya. Kinikilala siyang prophet ni Allah. Kaya ang ano nga po niya na, sabi niya gusto niyang ma-save to, kaya ginagawa niya, merong ibang tao na ipinalit sa kanya para mabuhay. Kasi nga, di ba, inaakusahan siya noon eh. Di ba, ng mga gusto na mapapatay siya. Di ba, kaya nga merong ipinalit na tao para yun. Kaya makita natin, may mga tao. Hindi, tayo lang mga Christian talaga yung naniniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Pero merong mga tao, hindi talaga sila naniniwala na mismong si Kristo ay namatay at hindi siya muling nabuhay. Next. Sabi rito, sabi ng mga Hudyo, yung ibang mga anti-Semitic na mga Jews, sabi nila, Jews are people who believe in God but do not embrace Christ and His resurrection. Sabi, hindi nila hindi nila niyayaka to, hindi nila pinaniniwalaan ito. According to Jews, Christ was not God and God was not resurrected. Ang mga ilang Hudyo, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos at siyempre, hindi sila naniniwala na ito'y muling nabuhay. Amen. Ba't tahimik po kayo? Di ba? Para bang nadadala na kayo ng ng paniniwala nila. Huwag po kayo, di ba? Yan lang po yung paniniwala nila. Pero tayo yung naniniwala, di ba, ng ating Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay. Amen. Kaya nga makita natin dito, next slide, ito po yung sinabi ni Paul. If Christ has not risen, ang unang mangyayari, sabi ng 1 Corinthians 15:14a, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, preaching of the gospel would be meaningless. Yung lahat ng pangangaral, ngayon nangangaral ako, wala palang kabuluhan tong pangangaral ko. Bakit? Ang ipinangangaral ko si Kristo, hindi pala nabuhayan. Hindi pala namatayan, peke pala yan. Kaya yung pangangaral na ginagawa ko ngayon, wala palang katuturan to. Pwede na tayong umuwi lahat. Amen. Nagsasayang lang pala tayo ng oras dito. Diba? Ganun po yung nangyayari niya. Yun yung pagkakasabi, yun yung sinabi ni Paul doon sa 1 Corinthians 15:14. Yun yung palagay niya, kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kabuluhan yung pangangaral. Diba? Nagkaroon pa tayo ng campus ministry, tapos nag-home life group sila, kuya yan, yung evangelism department. Diba? Nag-work plan. Ang dami natin ginagawa. Wala palang kabuluhan itong mga ito. Diba? Wala palang kasi bakit? Hindi naman nabuhay si Kristo eh. Kasi wala naman tayo may iba ba tayong pinapangaral? Walang iba kundi si Kristo. Na siya'y namatay at muling nabuhay. Diba? Sa the Romans 10:9-10, tayo nananampalataya mula sa ating puso sa pamamagitan ng ating mga labi na siya ay namatay at muling nabuhay. Ang sabi, tayo daw ay maliligtas. Kaya ganun po makita natin, walang katuturan yung ating pangangaral. Next, pangalawa, ang sabi diyan, faith in Christ would be worthless. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ng iyong pananampalataya. Amen? Ba't ka ba nagkaroon ng kaligtasan? Bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? Dahil saan? Bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? Pagkamatay ni Jesus, dahil doon sa ating pananampalataya natin, di ba? Ang sabi ng John 3:16, next slide, kuya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Ang problema, hindi pala nabuhay yung sinampalatayanan natin. Sabi, di ba, walang kabuhay, walang katuturan yung ating pananampalataya. Ibig sabihin, hamak pala tayong lahat. Impyerno pala tayong lahat, lumalabas. Kasi, yung sinampalataya natin, hindi pala nabuhay eh. Biro na nampalataya ka doon sa kinilala mong Diyos, hindi pala nabuhay. Pinalitan lang pala yun, sabi ng ibang relihiyon. Diba? At kinuha lang pala siya ng Diyos. Paniwala tayong lahat. Yun lang po yung palagay ni Pablo. Amen? Yun po yung palagay niya. Ano pa? Next slide. Ang sabi pa ng John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap, sumampalataya ulit. Nandun ulit yung word na pananampalataya o sumampalataya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin pala, nung tinanggap natin si Kristo, kinlaim natin, we are the Son of God. Ang problema, hindi pala yung tinampalatayaan pala natin, hindi pala nabuhay, hindi pala tayo anak ng Diyos. Anak tayo ng ano, Kuya Rocky. Hindi pala tayo anak ng Diyos. Kasi bakit? Yung sinampalatayaan pala natin, hindi pala nabuhay eh. Diba? Sabi, yung mga sumampalataya, binigyan niya ng karapatan maging anak, tayo yun. Kung nabuhay siya, kaso hindi pala nabuhay. If, sabi ni Paul. If lang. Kung. Amen. Next. Ang sabi pa dyan, John 1:11-25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Diba sabi dyan? Kaya yung ando na naman yung word na pananampalataya. Sabi, ang sino mang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Before yung ano natin, na kapag namatay pala tayo, muli tayo mabubuhay. Kaya nga, di ba, nakita natin, kapag namatay ang isang Christian, hindi tayo nalulungkot. Bakit? Alam natin, bubuhayin din yun. Ang problema, pag hindi pala nabuhay si Christ, hindi pala muling mabubuhay yun. Dire-diretso na palang patay yun. At ibig sabihin po niyan, hindi yan yung, hindi yan yung kaymatayang physical. Dire-diretso na impyerno pa yun, yung eternal punishment po yun. Yung ating second death na sinasabi. Kaya yung pangalawa natin, sabi nga po nito, yung faith in Christ would be worthless. Walang kabuluhan yung pananampalataya natin. Diba? Sabi nga rin po sa Ephesians 2:8-9, diba? Hindi dahil sa ating mga gawa. Diba? Kaya tayo ay naligtas. Diba? Kaya dito makikita natin na yung pananampalataya, kapag nangyari po yung bagay niyon, yan pala yung mga senaryo. Amen. Next, pangatlo, all witnesses and preachers of the resurrection would be liars. Kung ganoon lilitaw na kami, sabi 1 Corinthians 15:15, kung ganoon lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos, dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Lumalabas pala, sinungaling ako na nandito. Sinungaling din pala yung mga light group leaders natin na nagtuturo kay Kristo. Sinasabi nyo, nabuhay si Kristo, hindi naman pala. Sinungaling pala tayo ito. Diba? Sino yung mga nag-training kanina, diba? Yung mga light group leaders natin, sinungaling pala tayo. If Christ is the reason. Ako na nangangaral dito, yung mga pastor na kilala natin, na nangangaral kay Kristo. Diba? Yung mga kilala pastor, diba? Sila Pastor Peter Tanchi, diba? Brother Eddie Villanueva, diba? Yung mga kilala natin, mga kilala sa buong mundo. Sila Pastor Rick Warren, mga sinungaling pala. Kasi sinasabi natin, kasama po ang inyong lingkod, at iba pa mga nagtuturo na si Kristo yung namatay at muling nabuhay. After 3 days. Amen? Kaya lumalabas. Ano pa? Hindi lang yan. Yung pinanggalingan nito, yung mga alagad. Sinungaling pala sila Pedro, sila Pablo, sila Santiago. Diba? Yung mga yan nangaral, yung mga 12 alagad ni Kristo. Sinungaling pala lahat yan. At ang pinakamatindi rito, yung guro. Sino ba yung guro? Sino po yung guro nila? Sino po? Si Jesus. Lumalabas, sinungaling si Jesus. Bakit? Sa kanya galing yung tinuturo ng mga ng mga alagad eh. Sinasabi mo, nabuhay ka, hindi ka pala nabuhay eh. Pinalitan ka lang pala eh. Sabi ng ibang di ba? Sabi ng ibang mananampalataya. Amen? Kaya yan yung mga senaryo, sabi ni Paul, if kapag nangyari na ito yung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Amen? Next. Sabi dyan, all men should still be in their sin. Sabi sa 1 Corinthians 15:17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya.
sa makatuwid, lahat ng mga kasalanan natin, hindi pa napapatawad. Ang akala lang natin, pinatawad na tayo. Ulitin ko if baka mamaya, nadadala na kayo. Baka mamaya, isa-isa na kayong lumabas. Nanandaan ba natin, If lang po yun, di ba? Ibig sabihin pala, di ba? Kasi ano ba sabi sa Romans 6:23? Yung ating one-verse evangelism. Di ba? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kapag ang isang tao pala ay nagkasala, ang bayad pala nito kamatayan. Yang kamatayang, eternal punishment. Ibig sabihin, sa impyerno ang punta. Yun ang kabayaran ng mga taong makasalanan. Ang problema ngayon, sabi, ang kamatayan, ang kabayaran ng ang problema, hindi naman pala nabuhay si Kristo. Ibig sabihin, ano po? Hindi nabayaran yung ating mga kasalanan. Bakit? Hindi naman nabuhay Hindi naman na kailangan mamatay si Kristo, ang ating Panginoon at muling nabuhay, doon mangyayari na mapatawad lahat, malinis lahat ng ating kasalanan. Hindi pala. Hindi nabayaran. Kaya sabi diyan, di ba? Still, meron pa rin tayo rin po ay patuloy na meron pa mga kasalanan hanggang ngayon. Kaya makikita po natin kahit yung mga nangaral kay Kristo noon, yung mga alagad, sila po nananatili pa yung kasalanan nila. Kahit yung mga nangaral at namatay, pinatay dahil kay Kristo, nananatili pa rin yung kasalanan nila. If Christ has not risen. Amen? Next. Sabi rito, ang masasama niyong gawa ang dahilan ng pagkawalay niya sa Diyos, nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kaya yung mga panalangin pala natin, hindi galing sa Diyos yan. Bakit? Kasi yung kasalanan natin hindi naman napatawad Amen? Next. Sabi dyan, all former Christian will be eternally punished. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Grabe, yung mga unang nangaral kay Kristo, lahat po yun ay talagang napahamak. Diba? Lahat ng mga unang mga nangaral na tungkol sa merong langit, diba? Lahat ng Christian, before nanalig kay Jesus, impyerno po lahat lumalabas. Kasama po tayo doon. Dahil tayo nanalig sa ating Panginoong Kristo. Amen. Next. Christian would be the most pitiable people on earth. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Grabe, lumalabas sa mundong ito. Diba? Ilan ba kontinente natin? Diba? 8, no? 7. Diba? Sa buong kontinente, sa buong mundo, tayo na yung pinakakawawa. Biro mo, umasa tayo doon sa alam natin na Diyos na namatay at muling nabuhay, hindi pala nangyari. Kaawa-awa tayo. Tinatawanan tayo ng ibang mga reliyon kung yan po ay totoo na hindi namatay si Kristo. Diba? Para tayo, diba? Tayo yung mga naghihayabang na dahil kay Kristo, ligtas ako, anak ako ng Diyos. Wala. Ngayon hindi, kawawa pala tayo. Amen. Ba't malungkot kayong lahat? Huwag po kayong mag-alala. Diba? Sabi nga po rito, our Christian life is lifeless if Christ had not risen. But don't worry, all of that is not true because Christ is risen. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nabuhay si Kristo. Ayan, kasi parang nadadala na kayo Parang anlulungkot yung kasi. Huwag po kayo mag-alala na buhay si Kristo. Amen? Kaya yung pangalawang puntos natin, what are the proof of the resurrection of Christ? Kayo mag-alala, mayroong mga katunayan na si Kristo ay nabuhay. Kayo po kaya, kung kayo yung tatanungin ko, ano po ba yung patunay na masasabi nyo na si Kristo ay nabuhay? Ano yung mga patunay na nakita nyo na si Kristo ay tunay na buhay? Yung cell leader mo naman, si Kuya Neckart naman. Kuya Neckart, ano yung patunay sa palagay mo na si Kristo ay nabuhay? Change life? Ano naman po? Dito, sa natin. Natanong na katatay? Ay, si Kuya Francis? Kuya, natanong na, no? Si Madam. Yan. Amen? Sige, si Nanay Melda. Nanay Melda, ano kaya yung patunay na, sabi natin, muling nabuhay?
Ano kaya yung patunay na talagang si Kristo ay muling nabuhay para po sa inyo? Pagbago sa pagkatao natin. Amen. Dito naman, yung mga kabataan natin, yung mga magagaling nating kabataan, si MJ, alam ko magaling yan. Yan, ikaw MJ. Ano? Sa born again, ba? Na born again po. Yung birthday boy. Ayan, yung birthday boy. Si Kuya Pao. Yan. Amen. Sige, yan po yung paano yun natin na magpakita tayo ng mga patunay na si Kristo ay muling nabuhay. Kasi lungkot na lungkot kayo eh. Meron na po, ito na po, papakita na po natin. Amen. Next. Ang sabi ng unang Korinto 15:20, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay. Ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Amen. Dito makikita natin sa talatang yan, sa 15:20, kasi kanina puro ipin binabanggit niya, di ba? Sa 17, masaya na si Kuya Jason. Kanina ang lungkot niya. Nabuhay, brad, huwag kang mag-alala. Di ba? Kaya sabi niya, ito'y katibayan na muling ang nagbuhay. Ano pa yung mga patunay? Una, si Saulo. Di ba? Kilala niyo po si Saulo? Siya po yung dating Pablo. Sabi niya po, sa 1 Corinthians 15:8, saka huli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinak na wala sa panahon. Bakit niya binanggit yung ganon? Kasi alam natin si Paul o si Saulo, hindi niya nakitang direkta nung katulad ng mga alagad na kasama si Kristo. Saan niya lang po nakita si Kristo? Saan niya lang nakita? Diba? Nung papunta siyang Damascus. Diba? Sabi kaya nga, Saul, nung siya'y Saulo pa yung pangalan niya, papunta siya ng Damascus kasi pupuntahan niya yung mga Christian doon, persecute niya, huhulihin niya, yung iba papatayin. Habang naglalakad, sakay siya sa kabayo, tunatali siya sa kabayo, and then, doon nagsalita sa kanya ang Panginoong Kristo. Ito yung binabanggit niya na nakita niya na ang ating Panginoong Kristo ay buhay na buhay. Amen? Kaya isa sa patunay. Amen? Next, ito pa. Ayan. Disciple, apostle, and 500 brethren. Ito, napakaraming nag-witness. Diba? Sa 1 Corinthians 15:4-7, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ang sinasabi ng kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Next. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay ng ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Napakaraming napakaraming eyewitness. Diba? Kaya dito naniniwala tayo na katotohanan ang lahat ng ito. Yung mga sinasabi ng mga alagad, kasi marami. Siguro kung isa lang, 2 lang, 3, baka hindi pa tayo, medyo magduda pa tayo eh. Pero maraming nagkakita na si Jesucristo ay nagpakita siya, nung siya'y namatay at muling nabuhay, nagpakita siya doon sa mga alagad. Diba? Nagpakita siya doon sa dagat, diba? Doon sa gospel nga, diba? Nagluto pa siya para patunayan na hindi siya multo, na nabuhay talaga siya muli. Nagluto pa siya, kumain pa siya ulit ng isda. Diba? Alam ko, tunay yung kinain no? Okay, next. Ano pa? Ayan, the empty tomb. Ito yan. Sinabi sa kanila ni Pilato, alam nyo, nung araw, meron na po kasing mga marites nung araw. Hindi lang ngayon po yan. Nung araw, may marites na Ate Jocelyn. Alam mo sino? Si Pilato. Kasi nabalitaan ni Pilato na merong si Kristo, yung sinabi na magiging hari, di ba? Na ito raw ay mamamatay at muling mabubuhay. Kumalat yung balitang yan. Nakarating kay Pilato. Sir, Pilato, yung Kristo na yan, sabi ng mga alagad, mamamatay raw yan, after 3 days, mabubuhay daw yan. Ba? Kaya gano'n, naalala ni Pilato. Nagpa-paraphrasing lang po ako, para medyo maging natural yung dating. Di ba? Kaya ito sabi sa Matthew 27:65, sila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at babantahan yung mabuti ang libingan. Ganon ginawa ni yun. Sige, yung pinaglibingan ni Christ, bantayan nyo yan, sabi niya. Bantayan nyo yung mabuti yan. Kasi alam nila na baka sasabihin ng mga alagad, gagawin yan, kukunin dyan si Kristo, si Jesus.
Di ba? Kukunin dyan sa libingan, tapos sasabihin nila muling nabuhay. Kaya bantayan nyo yan. Di ba? Kaya sarado yun. Talagang ang daming nagbantay doon. Di ba? Doon sa kaya doon natin mapapakita, alam naman natin, nung nabuhay siya, nabuksan yun. Di ba? Hindi naalaman ako kasi may anghel ng Diyos doon eh. Di ba? Hindi naalaman itong mga kawal. Diba? Kaya nga, itong mga kawal na ito, diba, meron doon sa mga sunod na talata, sila, kumbaga sa noon pa lang, sinuhulan sila eh. Huwag niyong sabihin di ba, ganito, parang binaligtad nila. Amen. Next, pa? Sabi diyan sa 66, kasunod doon, kaya pumunta nga sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ng libingan. Niligyan nila ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan dito sa kawa. Diba? Kaya nilagyan pa po nila, di ba? Tinakpan nila ng bilog na Yan po yung bago talagang inano nila na walang dapat magbukas nun. Di ba? Maliban sa bantay, may biro nyo, di ba? Pero nung nabuhay siya, di ba? Alam natin, nabuksan yan. Nung tinagnan nila ron, wala na si Kristo doon sa loob. Di ba? Alam natin, di ba? Doon siya sa kuweba inilibing eh. Kaya dito makita natin, yun yung patunay na makita natin na si Kristo ay muling nabuhay. Amen? At ang pinakahuli, ito yung pinakamalinaw na malinaw. Malinaw pa sa tubig na malinaw pa sa sikat ng araw at malinaw pa sa mga tubig na Boracay di ba? Kung ano pang linaw. New life from Christ. Yung sinabi ni MJ at ni Nanay Melda at saka si Kuya Neckart, di ba? Yung sabi nila. Kaya makita natin yung binagong buhay. Kasabi rito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Tandaan po natin, walang ibang makapagbabago ng buhay ng tao, maliban ng Diyos. Amen? Kaya yun yung patunay, kasi nabago ba yung buhay niyo? Kasi kung hindi nabago, hindi nabuhay si Kristo sa inyo. Kasi yung nagbago, yung nagbuhay kay Kristo, kapangyarihan ng Diyos yun eh. Tapos ngayon yung taong si Kristo, na sinampalataya natin, na namatay at muling nabuhay, di ba? Kaya yun yung mangyayari, yung buhay natin, nung tinanggap natin siya, nagkaroon ng pagbabago yung buhay natin. Kaya nga si Saulo, from Saulo, naging Pablo, nung nakilala niya si Kristo. Tayo nga rin po, yun yung patunay natin ngayon. Ano yung patunay natin na siya yung muling nabuhay? Yung binago nating buhay. Kasi meron pa bang ibang makapagpabago ng buhay ng tao? Wala, yung mga New Year's resolution natin. Mula nung maliit pa lang, di ba? Maliliit pa lang tayo, tayo ng mga lolo't lola natin, di ba? Na ganito, na para magbago, di ba? Ang dami. Pero wala namang pagbabago eh. Bakit? Kasi nga, ang Diyos lang ang pwedeng bumago ng buhay ng tao. Tandaan natin yung babaguhin na buhay ng tao, yung tao lang tumatanggap kay Kristo, yung nakikipag-isa lang. Kaya unless ang tao hindi makipag-isa kay Kristo, hindi tanggapin si Kristo, hindi manampalataya kay Kristo, na siya ay namatay at muling nabuhay, hindi tatanggapin si Kristo na siya ay Panginoon at tagapagligtas, hindi mangyayaring pagbabago ng buhay. Kaya kapag tayo tinanggap mo si Kristo, dapat nagbago na yung buhay natin. Rocky, hindi na ikaw yung dating Rocky. Di ba? Sino ba yung dating Rocky, Nanay Leia? Di ba? Hindi na yun yung dating Rocky. Di ba? Si Kuya Atan, hindi na yung dating Kuya Atan. Di ba? Si Tatay Rene, hindi na yung dating si Tatay Rene. Ibang Rene na yung nakikita nyo ngayon. Di ba? Amen. Si Joan, hindi na yung dating Joan. Tanong ko naman yung mama mo, mamaya. Di ba? Ibig sabihin, yun tayo eh. Yun yung born again, di ba? Yung nagbago ng buhay natin, yung kapangyarihan ng Diyos. Yun yung malinaw na patunay na si Kristo ay muling nabuhay. Kasi kung hindi siya nabuhay, hindi mababago yung buhay natin. Bakit? Yung pagbuhay kay Kristo, kapangyarihan ng Diyos yun. Kaya yung pagbabago ng buhay ng tao, kapangyarihan din ng Diyos yun. Walang pwede ba? Bakit? Nung nandun pala, di ba, ang sabi sa aklat ng mga hawit, nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga nanay. Ano pa? Alam niya na kung ano yung hugis natin. Alam niya na nakulot ang buhok mo. Alam niya na ang ilong mo matangos.
Di ba? Alam niya na ang mga mata mo ay singkit. Di ba? Alam niya na kulay puti ka. Alam niya yung lahat natin. At alam niya rin kung kailan tayo mamamatay. Kaya sino yung pwedeng bumago ng buhay ng tao? Walang iba, yung Diyos din. Amen. Kaya yun yung napakalinaw na patunay na muling nabuhay si Kristo, yung binago nating buhay. Kaya mga kapatid, dapat yung buhay natin nagbago na. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, dapat nagbago ka na. Ayan. Amen. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos yung bumago sa'yo. Hindi si pastor ang bumago sa'yo. Hindi yung mga light group leaders nyo. Yung kapangyarihan ng Diyos yung bumago sa ating mga buhay. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? No? Amen. Kaya wag na kayong malungkot. Kahit mula ng umaga, nakita ko yung reaksyon ng mga tao habang binabang ko yung point 1, ang lulungkot talaga. Mula nung first, second services, ang lulungkot talaga para bang niisip nila. Naku, ganito pala yung no? Pero nung pangalawa na, nabuhayan na ng Ay, tama, nabuhay nga ang ating Panginoong Kristo. Kasi bakit? Alam mo kasi nabago yung buhay mo eh. Pero pag alam mo hindi nabago ang buhay mo, baka kumiling ka ron sa ibang relihiyon eh. Oo nga, tingin ko, pinalitan yan eh. Diba? Kaya dapat, di ba? Kaya dapat yung buhay natin, nabago na yan. Hindi na yung dating ikaw. Di ba? Ikaw na yung bagong ikaw. Ha? Hindi na ikaw yung dating ikaw na yung bagong ikaw. Di ba? Si Edward, hindi na yan yung dating Edward. Ibang Edward na yung nakikita niya ngayon. Di ba, Ate Apple? Hindi na rin yan si Ate Apple na yung dating Apple. Di ba? Yan na yung bagong mansanas. Yan. Di ba? Dapat ganun yung nakikita sa atin. Di ba? Kasi bakit? Kapangyarihan ng Diyos yun eh. Amen? Kapangyarihan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Number 3 and last. Ayan. What is the importance of the resurrection of Christ to us Christian today? Siyempre, kinakailangan malaman natin gaano ba kahalaga yung muling pagkabuhay ni Kristo sa ating mga born again o Christian ngayon. What matters today of the resurrection of Christ? Diba? Ano ba yung kahalagahan nito? Diba? Maliban doon sa binagong buhay, ano ba yung mga kahalagahan para makita natin, namatay pala si Kristo, eto pala yung kahalagahan yan. Dapat alam natin yun. Hindi lang sabihin mo, oo, namatay si Kristo. Diba? At muli yung nabuhay kasi para mali. Hindi lang po, dapat maintindihan natin, medyo lawakan natin, bakit ba muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo at ano po ba yung kahalagahan nito sa buhay natin. Amen? Number 1, ay muna po, yung talata muna natin. Sabi dyan, mga Roma 1, 2 hanggang 4, ang magandang balita ito na ipinangako niya nung una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Next, tungkol sa kanyang pagiging tao. Ito ngayon ko lang rin po nakita itong talatang to, yung pagiging Diyos ni Kristo. Tignan nyo, binanggit una, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. Tapos binanggit, subalit tungkol naman sa kanyang pagka-Diyos. Binanggit dito na talagang si Kristo ay Diyos. Di ba? Pinatunayan ng banal na Espiritong na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa. Ano yun? Yung kanyang muling pagkabuhay. Di ba? Kaya makikita natin, yung makapangyarihang gawa ng Diyos ay yung muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya dito makikita natin sa susunod na rito, yung mga kahalagahan, bakit natin kailangan malaman, ano ba yung kahalagahan sa atin ngayon. Diba? Tayong mga naniniwala. Doon sa mga hindi naniniwala, walang halaga sa kanila yan. Pero tayong mga naniniwala, na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, nanampalataya tayo na siya'y namatay, and after 3 days, muling nabuhay. Mahalaga sa atin ito. Ano yung kahalagahan niyan? Una, to witness the power of God. Para masaksihan natin, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po ng Juan 20, 27, 29. At sinabi niya kay Tomas, ito po kasi, ito na yung nabuhay si Kristo eh.
Alam niyo si Tomas, kaya nga sabi diyan si Tomas the doubter, masyadong mapag-alinlangan. Amen. Hindi siya naniniwala kasi ang sabi ng mga alagad sa kanya, Tomas, nabuhay na muli ang ating guro. Nabuhay na muli ang ating guro. Sabi niya, hindi siya naniniwala hanggat hindi niya nakikita. Diba? Kasi wala siya kasi nung nagpakita si Kristo, nung nagpakita si Kristo doon sa mga alagad, wala po si Tomas eh. Kaya yun yung problema kapag hindi ka nagpapakita sa church, minsan nagda-doubt ka eh. Di ba? Kaya dapat nandun ka lagi para wag kang mag-doubt. Amen? So nakita mo si Tomas, wala kasi siya ron. Nung nagla-light group, absent. Di ba? Nung nagla-light group, absent eh. Kaya ngayon nagda-doubt siya, ay hindi ako naniniwalang nabuhay ang ating guro. Eto ngayon ang sabi. Ang sabi niya kay Tomas, si Kristo na po nagsasalita. Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Alam niya kasi, di ba? Pinako siya sa cross, pero mga butas doon sa kanyang kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Alam natin, di ba? Tinusok siya nung Di ba? Sinibat siya eh. Para malaman na talagang patay ng ating Panginoon sa Kristo, ginawa nung kawal, sinibat siyang ganyan. Diba? Tumalsik ang dugo, Mekos, no? Tapos, ilagay mo sa iyong kamay, sa iyong tagiliran, huwag ka nang mag-alilangan pa sa halip ay maniwala ka. Next. Nung nakita ni Tomas yun, sabi ni Tomas, sumagot si Tomas, Panginoon at Diyos ko. Ba, napaganon siya. Ang sabi ng mga naniniwala ay hindi naniniwala na Diyos si Kristo, nagulat lang daw si Tomas. Nung makita yon. Sabi, kaya niya sinabing Diyos daw, nagulat lang daw. Pag nagulat ka ba, masasabi mo ba yun, Panginoon ko at Diyos ko? Diba? Kaya doon lang makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Diba? Yung inaano niya, dahil nakita niya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Eto maganda. Pinagpala sila hindi nakakakita, gayon may naniniwala. Ikaw yun, ako yun, tayo yun. Hindi natin nakita si Kristo na siya ay muling nabuhay at namatay, pero naniniwala tayo. Ang sabi niya, pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Tayo yun, di ba? Kaya tayo mga naniwala sa Kanya, pinagpala tayo, sabi ng ating Panginoon. Si Tomas nandun eh, hindi pa naniniwala eh. Tayo nga, 1,000 taon na naniniwala tayo. Kaya pinagpala tayo ng Panginoon. Kaya dito makikita natin ito, ipinakikita rito ko yung pagkabuhay niya, yung kapangyarihan ng Diyos. Na ano ibig sabihin? Na ang Diyos po ay makapangyarihan. Di ba? Sabi nga po rito, di ba? To believe in the resurrection of Christ is to believe in God and the power of God. Only God gave the power to raise the dead. Alam niyo ba yung binuhay ni Elijah? Di ba yung pong anak ng babaeng balo? Yung bumuhay doon, hindi si Elijah. Yung kapangyarihan ng Diyos. Si Peter din, di ba? Nung merong naglalakad, merong, di ba, yung nililibing, nadaanan lang, di ba, na nung panyo niya yata po yun? Abay, bumangon yung patay. Grabe, di ba? Yung mga bagay na yun, hindi yung gawa nila Pedro, hindi yung gawa nila Elijah. Kapangyarihan ng Diyos yun. Nung si Tomas na naman. Si Lazaro. Di ba nung si Lazaro, nung binuhay ni Kristo, di ba nung nasa libingan siya, pinalabas siya eh. Di ba kaya nung pinalabas siya ron, di ba nakabalot pa ng parang sa mami nung lumalabas. Diba? Pero binuhay ni Kristo. Pero tignan niyo yung mga taong namatay na yon, sila yung mga namatay, di ba? At nabuhay, pero namatay ulit. Pero si Kristo, namatay at muling nabuhay, hindi na namatay. Yun lang yung pagkakaiba nun. Amen? Kaya dito makikita natin, yun yung gusto ipakita ng Diyos dito, yung muling pagkabuhay ni Kristo, ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? Na ang Diyos ay makapangyarihan, na kaya niyang bumuhay ng mga patay. Kaya niyang baguhin yung buhay ng mga tao. Kaya ang sabi nga po sa Luke 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Lahat kayang gawin ng Diyos yan. Kahit anong pang bagay sa atin, kayang gawin ng Diyos. Diba? Kaya nga yung buhay natin, na kahit tayo nun,
Maruming buhay natin, kaya tignan natin, di ba? Yung mga asawa natin, yung mga nanay at tatay natin, gaano man sila hindi maganda yung kanilang buhay, kayang baguhin ng Diyos yan. Basta tatanggapin lang nila si Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay at manampalataya sila na si Kristo yung namatay and after 3 days siya'y nabuhay. Mababago yung buhay ng tao. Yun yung nangyari sa atin eh. Hindi basta-basta mabubuhay hindi basta-basta mababago yung buhay ng tao. Hindi basta-basta mangyayari ito unless na tinanggap mo si Kristo. Amen? Kaya dito, di ba, nakita natin, nung nga po kami, no? Paano ito? Nung church planting kami rito, meron po kaming kasamang isang pastor dito, ay po siya eh, punong-puno nung tattoo yung kanyang katawan. Galing pala siya sa Bilibid. Diba? Galing siya sa Bilibid, nakulong siyang na napakatagal. Pero alam niyo, nung lumabas, doon siya nakakilala sa Panginoon. Ngayon, pastor po siya. Diba? Ang dami niyang tattoo. Pag ginubad ba yung damit niya, wala ka na siguro makikita ang kulay puti. Puro tattoo na eh. Pero nakita niyo po yung taong yun, masamang tao, pero binago ng Diyos. Kasi, para ipakita na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kung nabuhay si Kristo, binuhay ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawin kahit kanino. Kahit anumang bagay, mababago yan. Kaya nakita niyo po ngayon, bumuto siya sa Miss Saragosa. Alam niyo po Saragosa? Doon sa mga tricycle driver sa ron, siya yung presidente ng TODA. Every 4:30 a.m., nagba-Bible study sila. Diba? Nagde-devotion sila ron every morning. Ipinopost niya doon sa chat group namin ng mga pastor. Every morning, ganun yun. Saan ka makakakita ng ganun, diba? Sabi niya, pastor, para bago sila lumabas, may gabay sila ng Panginoon. Nagba-Bible ba? Dati yun, masamang tao yun, ha? Diba? Tayo, dati ba masamang tao ka, Clint? Buwan, nabago rin, di ba? Kaya bakit kapangyarihan ng Diyos yun eh? Kaya makita natin, doon sa mga mahal natin sa buhay, na alam natin na mayroon kang mga asawa o anak na mga sakit ng ulo, mga mabisyo, mga basagulero, sabungero, babaero, ano pa ba? Lahat ng ero meron, kayang tanggalin ng Diyos yan, kayang baguhin ng Diyos yan. Kayang baguhin ng Diyos yan. Diba? Si tatay, kinento niya sa akin nung araw, nako, huwag kang papalag-palag kay tatay Jess, sasapakin ka niyan. Kinukwento niya, basagulero ng araw to. Diba? Huwag kang kukulit-kulit kay tatay Jess, sasapakin ka niyan, tumba ka. Diba? Pero ngayon, hindi na yan yung dating Jess, diba? Binago na ng Panginoon yan. Sobrang bait na. Kahit suntok mo yan, just hindi ka ano niya. Subukan mo. Just Tony, ikaw, subukan mo lang. Try mo lang. Ganon na kabait si tatay ngayon. Pasusuntok na pa yung kabila. Amen? Bakit? Sa kapangyarihan ng Diyos yun, yung diba? Yun yung makikita natin kasi, diba? Yun yung power of God, yung ano. Para maipakita kasi, nung nabuhay si Kristo, gayon po yun. Yun yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Diba? Kaya alam naman natin, alam mo, meron din po akong mga kilalang mga pastor na naging, diba? Naging mga bading, diba? At meron din talaga ako, yung tiyuhin ko po, alam ni Pastora yan. Dating bading yung tiyuhin ko, yung bunsong kapatid ng aking father, dati pong bakla yan, diba? Ang galing maggupit yan, ang galing magmanicure, diba? Talagang malantik ang kamay, diba? Nung kung kilala niyo po si Roda, ay sino yung mga taga-Tondo rito? Di ba? Dati merong sikat na ano ron sa may Tondo na parlor. Kilala ko si Roda. Namatay na matanda na po. Doon po siya nagtrabaho noon. Di ba? Pero alam niyo po, born again na po ngayon. Binago ng Diyos. Pero mo, yung baguhin ng ba? Di ba? Ulit sa lalaki, mahirap po yun. Meron din pang pastor na kasama doon sa Tondo noon. Kaya lang namatay na po ngayon yun. Di ba? Dati rin bakla yun, pero naging pastor. Di ba? Kaya nakita nyo, kahit yung boses pa rin, di ba? Purihin ng Panoon. Diba? Meron pa, pero binago na ng Diyos yun. Pero kasi minsan ang hirap tanggalin yung di ba? Itaas ang mga kamay, di ba? Medyo may ganun pa rin na konti. Pero binago na ng Diyos yun. Unti-unti, kaya lang, kinuha na ng Panginoon eh. Baka bumalik pa ulit eh. Baka
bumalik pa, kinuha na ulit. Sumalangit nawa kay Pastor Art Duyan. Ayan. Sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa. Amen? At alam ko, makakapiling niya na ang Panginoon. Kaya makita natin, nothing is impossible. Kapangyarihan ng Diyos yung mga bagay noon. Ang wala pa akong nakikita yung tomboy na naging babae ulit eh. Wala pa akong nababalitaan eh. Na yung tomboy tapos bumalik doon sa pagkababae. Yung mga bakla na naging lalaki, ang dami ko nang nakita. Diba? Yung tomboy na lang. Amen? Magbigay po kayo sa akin ng para minsan magamit ko rin. Amen? Baka kayo po yun, sabihin nyo lang. Amen? Pagay po, palakpakan natin ang Panginoon. Next slide. To defeat the power of death. Yan. Yung muling pagkabuhay, amen? Ang kahalagahan yan para malupig yung yung kapangyarihan ng kamatayan. Amen? Ano po ba yung kapangyarihan ng kamatayan? Sabi po ng 1 Corinthians 15:26, ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Kaya nakita nyo po, kinakailangang mamatay ang ating Panginoong Kristo sa krus at muling mabuhay para yung kapangyarihan ng kamatayan ay malupig ni Kristo. Kasi kung hindi malulupig yun, impyerno tayo lahat. Yung binabanggit na kamatayan po rito, hindi yan yung kamatayang pisikal. Yan po ay walang hanggang kamatayan, eternal punishment, ibig sabihin sa impyerno. Kaya lahat po, nakita natin, lahat ng tatanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, patatawarin ang lahat ng iyong mga kasalanan, at makita natin dito, makita natin, malilinis ang lahat natin mga kasalanan. Kaya po tayo makakasama natin ng Diyos habang buhay. Walang hanggan natin siya makakasama. Kaya ito po yung kahuli-hulihan. Kaya kinakailangan, yun ang kalooban ng Diyos na si Kristo. Di ba nakita nyo po, nung nananalangin si Kristo sa Gethsemane, ano panalangin niya po? Ni Christ doon sa Gethsemane. Di ba hirap na siya doon sa ginagawa sa kanya ng mga di ba, ng mga Hudyo eh. Kaya sabi niya, Panginoon, kung maari lang po, alisin mo yung saro ng paghihirap na nararanasan ko. Pero, ang kalooban niyo po yung mangyari. Ibig sabihin, kalooban niya si Kristo, ang ating Panginoong Isus ay mapako sa krus at mamatay, and after 3 days at muling mabuhay. Para malupig yung kapangyarihan ng kamatayan. Para po hindi tayo mapunta doon sa impyerno. Amen? Kasi yung po yung kamatayan, yung eternal punishment. Amen? Bakit? Ano ba yung, ba? Kaya dito, next slide. Ang sabi pa po rito, amen. Next slide, kuya. Yan. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na yung sinabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Kaya makikita natin dito, yung tagumpay po ng kamatayan. Di ba? Yung tagumpay ng pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya yun yung makikita natin sa buhay niya. Next, sabi nga dyan, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ba, alam naman natin na kapag ang isang tao ay nagkakasala, di ba? Kamatayan yung kabayaran niya, Romans 6:23. Pero dahil dahil na siya ay namatay at muling nabuhay, lahat ng mga kasalanan natin pinatawad na yan. Amen. Si Tatay Mer yan at nagkasala yan at tinanggap niya si Kristo, burado na lahat yan, tay. Lahat ng ginawa mo, ng babae ka ba tayo noon? Hindi naman, ba? Ano yung mga nagbisyo, ano pa yung mga nagawa ni tatay doon, di ba? Binugbog mo si nanay, hindi naman. Hindi mo nabugbog, di ba? O ano man yung maganda, burado na lahat kay Tatay Mervin yun. Di ba? Pero ano ang katunayan na wala na lahat yun? Binigyan ka ba ng certificate ng Diyos? Sabi niya, Tatay Mervin, mula nung pinatawad kita sa iyong kasalanan, ito ang certificate na ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. May binigay ba ang Diyos? Wala no? Ano yung katunayan? Yung pagbabago ng buhay niya. Nakatunayan na pinatawad na siya ng Panginoon. Diba? Ganun din po tayo. Ano katunayan na pinatawad ka na ng Panginoon? Kasi wala namang panatunay eh. Basta sinabi mo lang, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas sa aking buhay. Diba? Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. Mula isilang hanggang ngayon na ikay tinanggap kita.
Ano ang katunayan mo? Makikita mo yung binago na yung buhay mo. Di ba? At wala ka ng guilt. Di ba? Kapag mayroong mga kasalanan, hindi mo na yung kagad ginagrab. Dati, konting ano lang, di ba? Konting ano lang, ang init ng ulo, sasapakin ka kagad ni Tatay Jess. May initin kasi ulo ni Tatay Jess, kinakwento niya sa akin niya nung araw. Kaya nagpapasalamat siya sa Panginoon. Talagang tinanggap niya ang Panginoon. Amen? Kaya yan si Jason, lumaki ng ganyan. Yung panganay niyang anak. Amen? Di ba kaya yung makita natin, yung kamandag ng kamatayan, yung kasalanan. Di ba kaya nakita yung pinatawad. Di ba? Lahat ng mga kasalanan natin, pinatawad na ng Panginoon yan. Amen? Kaya makita natin, di ba? Kapag malalaman mo na pinatawad ka ng Panginoon, wala ka ng guilt. Na, di ba? Kapag merong kasalanan, ano ka agad? Hindi mo ka agad ginagrab yan. Nagkakaroon ka na ng conviction. Amen? Mula po doon sa ating Panginoon. Amen? Kaya po, nabi rito, di ba? Yan yung mga bagay na pagpapatunan. Next slide. Ang sabi pa dyan, pangatlo, panguli, to testify that human being was resurrected. Ito yung katunayan na tayo ay bubuhayin muli. Sabi ng unang Korinto 15:20, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. Ayan, di ba kaya po tayo na nung binuhay si Kristo, yun yung magandang halimbawa na kapag tayo po ay namatay, muli tayong mabubuhay. Kasama na ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung po yung yung bakit po yung pangatlo natin, yung kahalagahan niyan, i-testify that human being was resurrected. Magkakaroon po ulit tayo. Kaya pag namatay po tayo, huwag kayong mag-alala doon sa mga mahal natin sa buhay ng mga nangamatay na bubuhayin muli ng Panginoon yan. Diba? Bubuhayin muli ng Panginoon yan. Kaya alam naman natin, lahat ng tao, ay lahat na nangamatay, bubuhayin ulit yan. Amen? Next, sabi pa rito, gayon din, sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Kaya nakita nyo itong katawan natin ito, papalitan to. Papalitan to ng hindi nabubulok. Kasi ito nabubulok to eh. Di ba? Kaya nakita nyo, pag namatay tayo, di ba, makita mo, mawawala na to eh. Di ba? Kaya pero sabi niyan, kinakailangan mamatay din tayo para mapalitan to ng hindi nabubulok, kaya walang taong hindi mamamatay. Kasi yung katawan mo, hindi pwede sa langit yan, nabubulok yan. Kasi sa langit, lahat ng katawan doon, hindi na nabubulok. Diba? Kaya itong katawan natin to, papalitan to. Yung katawang hindi nabubulok na. Incorruptible, di ba? Papalitan po ito. Kaya ito, kahit na anong ganda ng katawan mo, di ba? Kahit anong ganda, kahit anong sexy, anong gwapo mo, mapapalitan yan. Papalitan yan. Kasi hindi pwedeng hindi mapalitan yan. Kasi bakit? Ito kailangan sa langit lahat o na talaga lahat. Di ba? Kaya makita natin, di ba? Ang inililipit, hindi magbubulok ang kailanman ang muling pag. Kaya yun po yung kahalaga pagkabuhay, ipinakita ng ating Panginoong Kristo. Yun yung magandang halimbawa. Nung namatay siya, muli siyang nabuhay. Tandaan nyo, pag tayo po yung namatay, muling binuhay tayo, hindi na tayo mamamatay rin, katulad ni Kristo. Kasama na natin siya. Kung tatanggapin mo si Kristo. Kung mamumuhay ka, sa ayon sa kalooban ng ating Panginoong Sir. Pero kung hindi, ay doon ka sa impyerno. Di ba? Wala pong pray dyan, walang nakalagay sa Bible na pag pinpray kita, walang second chance. Minsan lang mamatay ang tao, pagkatapos paghukom yan. Kaya pag namatay lahat tayong mga tao, naghihintay na lang tayo ng judgment day. Wala nang repentance yan. Makakapag-repent pa ba yung namatay? Pwede bang yung ibang tao mag-repent para sa'yo? Hindi pwede yun. Di ba? Lord, patawarin mo po ito. Hindi pwede. Walang ganun sa Bible. Ikaw yung magre-repent. Ikaw yung nakagawa ng kasalanan. Ikaw yung magre-repent. Walang second chance. Di ba? Walang second chance sa Panginoon. Amen? Kaya yun po yung pangatlong pinakamahalaga dyan, na tayo pong itong mga katawan natin, ay pag namatay tayo, muli tayong mabubuhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa ating pagtatapos, yan. Alam niyo po, nakita niyo mostly binasa natin sa unang Korinto 15. Dito, sa bahay, basahin niyo po yan. Maganda po yan. Ipinakita dyan yung magiging katawan natin, yung kapag si Kristo ay hindi muling nabuhay, yung pagkabuhay ni Kristo. Pagdating doon sa dulo, nag-conclude na si Pablo.
Ano ba ibig sabihin ng conclude? Yung application. Ano ba yung gagawin natin? Diba? Ano ba yung application natin in life? Diba? Kaya yun sa word yan, diba? Kaya nga, ibig sabihin yun, nagko-conclude. Mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya mga kapatid, nandito ka ngayon, dapat nasa galaan ka, walang nasayang dyan. Di ba? Dapat ba manonood ka ngayon ng sine? Walang nasayang dyan. Dapat ba gagala ka? Walang nasayang dyan. Bakit? Yung pagpapagal mo kay Kristo, dapat may bunga lahat yan. Di ba? Nakalista sa langit lahat yan. Di ba? Nakita niya, Ate Jane, di ba nandito ka? Check. Di ba? Meron tayong listahan. Tandaan natin, wala tayong maililihim sa Diyos. Di ba? Kaya nga kahit nandito ka, alam ng Diyos kung ano naman ang puso mo. Kasi maaaring nandito ka pero ang isip mo, ang espiritu mo nasa labas. Para bang physically present ka pero mentally absent ka. Ay spiritually absent ka. Diba? Nandito lang yung physical na katawan panlupa mo, pero yung espiritu mo, yung kaisipan mo nasa labas. Alam ng Diyos yun. Diba? Kasi siya lang yung nakakabasa ng puso natin, walang iba. Amen? Kaya dito makita natin mga kapatid, lahat ng paghihirap na ginagawa natin dito sa lupa, huwag kayong mapagod. Diba? Katulad ngayon, ang hirap ngayon ng ginagawa nung doon sa mga evangelism department natin. Diba? Si Kuya Ian, sila yung mga nakita natin, ang dami natin pinupuntahan yan. Diba? Hindi pa tatay yan, pero mga tatay na tinuturuan niya. Diba? Kaya sabi ko, mag-asawa ka na bro. Naghahanap ka ng masipag na tatay, ikaw yun. Diba? At sabi ni Ate Joy, si Francis daw, 2 raw kayo. Diba? Kasi yun ang ano natin eh. Diba yung mga ginagawa natin yan? Walang nasasayang dyan. Alam ng Panginoon yung ginagawa. Kasi, bakit ko nababanggit yan? Sa huling araw, sa Judgment Day, tandaan niyo po ito. Sa Judgment Day, di ba sabi ko, minsan lang matay ang tao pagkatapos ay paghukom. Doon sa Judgment Day, isa lang naman ang itatanong ng Diyos. Ano ang nagawa mo dito sa lupa? Hindi niya itatanong, ano yung natapos mong kurso? Di ba? Ano ba yung posisyon mo sa church? Ano ba yung relihiyon mo? Hindi yon. Ano yung nagawa mo dito sa lupa? Ano kaya maisasagot nyo? Kaya pag wala ka na isagot, alam mo na. O, kunin na to. Hagis na ron. Di ba? Pag meron, pasok. Di ba? Pasok doon. Pag wala, walang na nasabi, hagis na ulit. Di ba? Kaya doon, makita natin, yung ginagawa natin dito pa, huwag kayong manghinayang, huwag kayong ano ba yan? Kahit doon sa mga pagbibigay natin, wala pong nasasayang dyan, sabi po ng 1 Corinthians 15:58. Kasi ang pinatutungkulan dito, yung muling pagkabuhay, yung pagnamatay ang tao, ano yung magiging life natin eh. Ba yun yung pinatutungkulan ng topic dyan eh. Yung konteksto dyan eh. Di ba? Kaya po yung mga pagpapagal natin, huwag po kayong magano dyan. Ano lang tayo, serve lang ng serve sa Panginoon. Di ba sabi niya, mga minamahal kami, magpakatatag at huwag kayo maging masipag kayong palagi. Iba yung word doon, maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam niyong hindi nasasayang. Ang ganda ng mga word, no? Hindi nasasayang yung mga pagpapagal na ginagawa. Kaya yung pagpunta mo rito every Sunday, walang nasasayang dyan. Iniisip po, sayang naman yung oras ko, nag-service pa ako ron. Di ba? Sayang naman, 2 oras. Dapat, dami kong nagawa sa bahay. Naku, wala kang nasayang. Kung nasa bahay ka nga, nasayang eh. Amen? Kaya po yun ano natin, na magpakatatag po tayo sa ating Panginoon. Amen? Magpagkasipag po pa tayo. Sipagan pa natin yung ginagawa po natin. Di ba? Tandaan po natin, ba? Sabi ko sa inyo, di ba, doon sa Bible, kung matatandaan nyo, merong sinabihan si Kristo na sabi niya, Panginoon, kami po yung nangaral, di ba? Nagpalayas ng mga demonyo. Di ba? Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi ko kayo nakikilala. Di ba? Pero yung mga tao na tinanggap niya, sabi niya, itong mga taong to, pinainom ako, di ba? Pinakain ako, tinulungan ako. Sabi, Panginoon, ano
Ano, hindi ko naman ginawa sa inyo. Sabi, yung ginawa mo sa ibang tao, ginawa mo na rin sa Diyos yun. Amen? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, ang judgment ng Diyos kung ano yung ginawa natin dito sa lupa. Kaya yung buhay natin, dapat balansehin natin yan. Huwag puro trabaho. Kailangan kasama ang Diyos at dapat priority lagi ang Diyos sa ating buhay. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Amen? Sana po ay marami tayong natutunan tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po yung pinakamahalaga dyan, yung conclusion ni Paul. Baka natin magpakasipag po tayo na sa ating paglilingkod. Huwag kayong manghinayang na nagsiserve tayo kay Lord. Diba? Halos na yung panahon natin ay nandito. Huwag kang manghinayang, kapatid. Alam ng Diyos yung lahat ng ginagawa natin. Amen? Alam ng Diyos yung lahat ng ginagawa natin at yung mga bagay na sinabi natin na tayo kapag tayo namatay, muli tayo mabubuhay. Kung ginawa kay Kristo, gagawin din po sa atin. Amen? Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Christian, naniniwala tayo na yung pagkamatay natin, physically, ay iyon yung isa sa hindi tayo nalulungkot. Siguro, in reality, sa physically, hindi mo na siya makakapiling, pero napakasarap. Dahil makakapiling na natin ang Panginoon kung talaga at totoong tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sana po, i-share natin yan sa mga mahal natin sa buhay. Na kasi alam lang nila, di ba? Na si Kristo'y namatay at muling nabuhay. O ano ngayon ang ibig sabihin? Dapat alam natin sa buhay natin. Kaya nga, rin po, sineselebrate din yan taon-taon para reminder sa atin na ito yung ibig sabihin, bakit siya namatay at muling nabuhay. Amen? Hindi lang yan yung hanapan ng itlog, di ba? Yung ginagawa sa mga iba, sa Easter egg, Sunday Hindi yun Si-search ko nga kung ano ibig sabihin nun. Bakit naging ganun yung yung Easter Sunday na tinawag yon. Sige po, tayo po'y manalangin. Yes, so glory. Purihin kayo, Diyos. Sambahin ang inyong pangalan. Kami nagpapasalamat, O Diyos, sa mensahe mo sa aming lahat, Panginoon. Thank you, Lord. Marami kaming naunawaan tungkol sa iyong muling pagkabuhay. Salamat, Lord. Nakita namin yung kahalagahan nito. At Lord, hindi namin pinapansin na hindi siya nabuhay. Kami nanampalataya. Siya'y namatay, and after 3 days, siya'y muling nabuhay. Lord, ako'y naniniwala at kami naniniwalang lahat. Dahil yung buhay namin, binago mo. Yung buhay ng bawat isa, Lord, na narito, binago mo, Panginoon. Yun yung napakalaking patunay na kayo po ay muling nabuhay. Salamat, Lord, nakakita namin na ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang kumikilos sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Ngayong, Panginoon, kami naroon yung kapayapaan namin sa aming mga buhay na kami nananampalataya. Anytime, Panginoon, ano man yung mangyari sa amin, nananampalataya kami, Panginoon, na kami makakasama niyo po doon po sa buhay na walang hanggan. Lord, tulungan mo po, Lord, yung bawat isa pa sa amin, Panginoon, na narito, na hindi pa tumatanggap kay Kristo at hindi pa tunay, Panginoon, yung paglilingkod sa inyo. Tulungan mo, Lord, hindi aksidente, hindi nagkataon na yung mensaheng ito ay iyon yung narinig. Kaya nga po, Diyos, tulungan mo po, Panginoon, na yung mga anak mo na narito, Lord, na muling tanggapin, Panginoon, ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Para po, Lord, meron ng maggagabay at meron ng magbibigay ng direksyon at pag-asa sa kanyang buhay na makakasama niya araw-araw. Purihin kayo, Diyos, at Lord, muli naming dalangin sa aming paglisan sa lugar na ito, ang basbas mo naway aming makamit, ang protection mo, Lord, sa aming mga kalusugan, sa anumang mga kapahamakan, at gayon din, Panginoon, yung provision ng aming mga pangangailangan pinansyal. Lord, ang iyong masaganang pag-ibig, Panginoon, ay matanggap namin. Ang iyong presensya ay maranasan namin, Panginoon. At ang kapayapaang nagmumula sa inyo ay makamit po naming lahat. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. God bless po sa inyong lahat.